Hello, magandang araw muli mga kapatid, mga kaibigan, mga taga-subaybay sa ating pangangaral ng salita ng Diyos. Ito na naman muli ang inyong ah, lingkod, Pastor Adolfo Lapis po lamang ay bumabati sa inyo ng isang mapayapa, pinagpalang pagkakataon ng ah, pananambahan at pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito ang pinakamahalagang bagay na ang isang biyaya ng uh, tinawag na paraan ng biyaya ng Diyos, ang salita ng Diyos ay bigyan nating panahon. Ang mga biyaya ng Diyos o tinatawag mga paraan ng biyaya, mga paraan niya na siya ay gagalaw, gaganap, kikilos sa atin sa buhay na ito ay isa na riyan ang salitaan niya. Isang napakahalagang paraan ng biyaya. One of the very most important means of grace. Means of grace, big sabihin, paraan ng biyaya. Tayo'y narito sa buhay ng biyaya. Tayo namumuhay ayon sa kanyang biyaya. Simula ng tayo linikha, tayo linigtas, at tayo'y naroon sa journey, isang paglalakbay sa buhay Kristiyano sa mundong ito na naroon tayo sa mga paraan ng biyaya niya. Ay itong salita niya ay paraan ng biyaya. Ito pa rin tayo sa bagong taon. We are on the fourth week at naway pinagpapala pa rin ang inyong bagong taon. Tinalikuran natin ng dating taon at tayo humarap sa bago. Tayo ilalago dapat sa mga bagay na kailangan matutunan, iiwan ng nakaraan at lalakad sa bagong mga pagkakataon. Nakalipas na mga araw na linggo, sinimulan natin ang isang aral, isang serye ng aral, siguro mga 3 o 4 na mensahe ito tungkol sa pakikinig sa Diyos. At tayo muna ay manalangin sa ating pagsimula. Aming Panginoong makapangyarihan, Ama naming banal, Ama namin sa langit, aming ipinagkatiwala sa inyo ang inyong salita na aming pag-aralan, na aming bulay-bulayin, na aming bigyang mahalagang pansin. Turuan nyo kami, Ama. Samahan nyo kami sa pamagitan ng inyong espiritu na kami makakaunawa ng tunay. At sapagkat ginawa nyo kaming mga katiwala nito, turuan nyo kaming sa aming pananagutan ay alamin ito, makinig ng tama, at ang inyong kalooban na aming tutuparin isagawa mga ito. Dalangin namin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Kaya mga kapatid, dito tayo sa pagpatuloy ng ating pangalawang sa ating serye, ang mga prinsipyo sa pakikinig sa Diyos. Ibig sabihin, hindi lang yung Biblia, salita ng Diyos. Ibig sabihin, ang paraan ng kanyang pagsasalita sa atin, tayo makikinig sa kanya. Sinabi natin na ng unang prinsipyo na ang Diyos ay nagpapatuloy sa pangungusap, pagsasalita sa atin sa iba't ibang paraan. Mayroon yan ang kanyang salita, ang Biblia, ang kanyang espiritu mangungusap sa atin kung saan man tayo, ang mga tinatawag nating mga otoridad na espiritual, ang ating mga magulang, ang mga pastor, mga espiritual na otoridad. Nangusap siya sa pamamagitan ng mga payo, mga panaginip, mga makikita natin sa ating espiritu, no?
tinatawag na visions. And then, ito, mga paraan na siya nangungusap. Kahit sa mga circumstansya. Ano ang mga prinsipyo na dapat nating matutunan? Yan ang una. Pangalawa, pinag-aralan natin na ang bayan ng Diyos, ang mga anak ng Diyos, God's people will hear God speak. Makikinig tayong sa Kanya, no? Tayong mga pag-aari niya ay tunay na makikinig sa Kanya. God's people will hear God speak to them. At kung tunay na ikaw ay sa Diyos, makikinig ka sa Diyos. Kung tunay ka sa Diyos, mas sumampalataya ka sa Diyos kay Kristo. Pangatlo, sinabi natin, kailangan nating mabago sa pag-iisip at nakatalaga sa Diyos upang siya ay mangungusap at marinig natin. Ibig sabihin, hindi basta-basta ang pakikinig sa Diyos. Hindi natin agad-agad marinig siya. Nangangailangan na mayroon tayong koneksyon para tayong konektado sa Kanya sa pamamagitan ng malinis na puso at nakatalaga tayo sa Kanya upang marinig natin ang tinig niya. Pangapat, sinabi natin na tinawag tayo, inatasan tayong makinig sa Kanyang tinig upang tutuparin natin ang ito. Ang paraan ng pagtupad, siyempre ang pakikinig. Ang pakikinig ay nangangahulugan ng pagtupad. Pag sinabihan tayo, ang ibig sabihin, isagawa natin. He wants us to hear Him so that we will fulfill Him, His word for us. And the last, number 5, God wants us to hear Him that we may fear Him. Kalooban niyang makinig tayo sa Kanya upang magkaroon tayo ng takot sa Kanya. Yung takot, bunga ng pakikinig. Una, sinabi natin sa ating pakikinig magbunga ng pananampalataya. Maraming bunga ang mga pakikinig natin. Isa niyan ang pagkatakot sa Kanya. Kaya dito tayo sa pangalawang pangalawa sa isang mensahe. Dito tayo sa pangalawa tungkol sa mga prinsipyo ng pakikinig sa Diyos. Dito tayo sa pang-anim na, kasi pang-5 na yung tinapos natin. Dito tayo sa pang-anim. We are now in the number 6 on the principles of hearing God. And ito ang pang-anim. God holds us responsible and accountable to the things that we hear. Or God calls us to be responsible and accountable to the things that we hear from Him. Tayo inatasan ng Diyos na may mga tungkulin at pananagutan, no, sa mga bagay na ating naririnig sa Kanya. Ang Diyos na nagsasalita sa atin, ang Diyos na naghahayag ng Kanyang kalooban sa pamamagitan ng Kanyang salita, sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, sa pamamagitan ng ating mga magulang o sa ating mga pastor, pamamagitan ng panaginip, salita niya na darating sa atin, tinig niya. Tayo ay may pananagutan at tinatawag na tungkulin. So, hindi lang na uupo ka dyan, makinig ka, tapos wala na. Hindi ganon. Pag ikaw ay anak ng Diyos, pag ikaw ay Kristiyano at naroon ka sa buhay na ito, ang kalooban niya, makinig ka sa Kanya. Hindi naman pwede na ang anak sa bahay ay pagsabihan ng ama ay parang baliwalain lang ng anak. Hindi. Pinapalo nga mga bata pag hindi makinig eh. Ibig sabihin, naroon ka sa pamamahay, you are under the authority of the father and the mother, and you are to listen and obey. Ganon din dito sa pamamahay, sambahayan ng Diyos. We are in the household of God. We are in the church. We are members. God's people are members of Christ. And we are, tayo ay may pananagutan sa Kanyang pagtuturo sa atin. Kaya ito, tayo ay inatasang may tungkulin at pananagutan sa Kanyang mga pagsasalita sa atin, sa Kanyang mga pangungusap sa atin. Ibig sabihin sa mga naririnig natin. Hindi lang ito naririnig sa hangin o doon ka sa
bundok. Hindi naman gano'n na para bang tinig lang ng ibon, tinig ng kalabaw. Hindi naman ganyan. Ito ay espesyal na paraan ng pagsasalita ng Diyos. Siya ay mangungusap. Ito'y kalooban niya na ipaabot niya sa atin, iparinig niya sa atin. At tayo ay may tungkulin at pananagutan. 3 bersikulo ang mahalagang nagsasabi nito. Una, dito tayo sa Marcos 4:23 hanggang 25. Marcos 4:23 hanggang 25. Ito ang sabi. Kung sino man ay may pandinig, dapat siyang makinig. 23 sa 24. Unawain ninyo kung ano ang inyong nangarinig. Sa panukat na inyong isinusukat, ito rin ay isusukat sa inyo. At sa inyong mga nakikinig ay higit pang ibigay. Higit pang ibigay sa inyo. At sa inyong mga nakikinig ay higit pang ibigay sa inyo. Sapagkat siya na mayroon ay lalo pang bibigyan. At siya na wala ay pati ang nasa kanya ay kukunin pa sa kanya. Yan ang sabi ng Marcos. Punta tayo sa Lucas. Lucas 8:18. Ito naman ang sabi. Kaya nga pagbutihin ninyo kung paano kayo makikinig. Sapagkat sino mang meron ay bibigyan at ang sino mang wala, pati yaong inaakala niyang sa kanya ay aalisin sa kanya. Yan ang pangalawang teksto natin. Punta tayo sa Hebreo 2:1. Ito ang sabi. Kaya nararapat nating pag-ukulan ng higit pang pag-unawa ang mga bagay na ating naririnig upang sa anumang oras ay hindi natin mapakawalan ang mga ito. Yan ang Hebreo 2:1. Ang ating prinsipyo number 6, ang inaatasan tayo ng Diyos na may tungkulin at pananagutan sa mga bagay na ating naririnig sa Kanya, sa Kanyang mga kalooban. Mayroon tayong tungkulin at pananagutan. Ano-ano naman ang ating mga tungkulin, mga kapatid, at pananagutan sa ating mga naririnig sa Diyos, sa Kanyang mga sinasabi sa atin? Di ba pwede upo lang tayo makikinig at wala na? Bukad yan, kinig-kinig, gusto mong gawin, pagkatapos, okay. Hindi. Ikaw ay Kristiyano, mayroon kang tungkulin. Ang ating pagtanggap sa mga bagay sa Kanya, sa Kanya mga aral, may tungkulin tayo. Una, anong una nating tungkulin at pananagutan? Kailangan nating alamin at tanggapin ang ating mga naririnig sa Diyos. Pakikinig, pag-aalam, at pagtanggap. Sabi nga ng Marcos 4:23, sino mang may pandinig, literal yan, may tenga ba? Pero ibig sabihin yung tenga makarinig. Sino mang may tainga na makarinig, makikinig. Ginawan nga na tayo ng Diyos ng gano'n na tenga, may pandinig, makinig ka. Kaya dapat tayo ting una makinig, alamin at tanggapin ang ating naririnig. Ngayon, anong sinabi sa atin sa mensaheng ito? Ano ba ang mensahe natin ngayon? Prinsipyo sa pakikinig. Ang Diyos ay umatas, inatasan tayo may tungkulin at pananagutan sa ating naririnig. Yun. Alamin natin yun, tanggapin. Ito'y para sa akin. Narinig ko, pakinggan ko ito. Yan ang una mong pananagutan, makinig ka at alamin mo, ano ba yung sinasabi? Kaupo ka dyan, limbawa, pag alis mo, hindi mo alam ano yung mensahe. Hindi mo alam anong mensahe nung nakalipas. Alam mo. Kaya nga, pinibigyan kayo ng mga notes dyan para isulat. Kung hindi kayo magaling magsulat, mayroon na. Ipunin mo yan. Alamin mo yan. Pag-aralan mo uli. Balik-balikin mo. Alamin mo. Makinig ka. Yan ang sabi ng salita ng Diyos. Siyang may pandinig, makinig. Ibig sabihin, hindi lang makinig. Ang tao kasing sabihan, makinig. Ibig sabihin, may ipaabot para gawin mo. Gano'n naman. Ang ipaabot ng Diyos sa ating buhay na mangyari sa atin, magsimula sa pagsasabi. Di ba? Sabihan tayo, kunin mo ngayon, bili ka nga ng ganito.
Sabi lang yon. Pero ang ibig sabihin, gawin niyo ang sinabi. Ganon naman ang Diyos. Nagsasabi upang ipagawa. Yon. Mayroon tayong tungkulin at pananagutan sa ating mga nangarinig. Ang una nating pananagutan, alamin, pakinggan at tanggapin. Yon. Ang pangalawa nating tungkulin, kailangan nating maunawaan ang mga bagay na ating narinig mula sa Diyos. Unawa. Tinanggap mo, narinig mo ano yan, unawain ng husto. Alamin natin, sinabi yan ng Lucas 8 at Hebreo 2 na ang ating pag-alam at atin ang tinanggap, dapat maunawaan natin ng husto. Lucas 8:18. Ito ang sabi, kaya nga pagbutihin ninyo kung paano kayo makikinig. Yun. Pagbutihin daw. Pagbutihin nga kung paano tayo makinig. Kaupo ka, mabuting makinig. Mga taong mabuting nakikinig. Mga mabuting pandinig. People who have good sense of hearing. They sit down and hear wisely. Yun naman ang mga aral natin simula tayong bata sa ating paaralan. Makinig mga bata, di ba? Anong teacher na hindi naiinis, nagagalit sa mga bata na hindi nakikinig? Dapat simulang bata, elementary, high school, college, magaling tayo at tinuruan tayong makinig at atin niyang alam. At dito sa salita ng Diyos, tayo ay tinuruan na magpakabuti, pagbutihin nating makinig. Mamaya sabihin, ano nga yung sinabi ni Pastor? Ano nga yung mensahe kanina? Ay, hindi nakinig, nag-isip ng maraming bagay. Pagbutihin na makinig. Sit down well, put your senses well to yourself and bring the issues clearly to yourself so that you will hear. Kinig na maayos. Maayos tayong magpagbutihing makinig. Pangalawa, tungkol nito, maunawaan natin ang mga bagay na nangarinig mula sa Diyos. Kailangan nating pag-ukulan ng higit ng pangunawa. Hebreo 2:1, yan ang sabi kanina, mabigat na bersikulo ito. Kaya nga, pagbutihin ninyo kung, di pala, sa Hebreo tayo. Kaya nga, nararapat nating pag-ukulan. Tingnan nyo, nararapat nating pag-ukulan ng higit pang pag-unawa. Higit, kanina pagbutihin, ito ngayon higit pang pag-unawa. So, a higher level of learning and hearing. Kanina, we will do it well. Now, we will do it better and greater hearing. Pag-uukol ng higit pang pag-unawa. Sa ano? Sa mga bagay na ating naririnig. Ibig sabihin, mahalaga masyado. Baka mamatay tayo kung hindi pakinggan. Dapat mga matay tayo, mga sira tayo. Dahil ito'y tungkol sa kaligtasan ang konteksto na hindi bagay na maliit. Ito'y tungkol sa ating walang katapusan na pakikisama sa ating Diyos. Bagay na napakahalaga. May mga bagay na napakahalaga na aral. Halimbawa, yung mga lumilipad sa ere, yung mga astronauts natin, napakahalaga ang mga aral na kanilang sundin dahil pag hindi, sabog sila, patay agad. Yung mga piloto, lilipad sa alapap, mga napakahalaga ng kanilang mga pinipindot na dapat magawa nila napakaayos. Dahil pag hindi, sabog, patay. Ganon tayo. Ang ating pakikinig dapat sa mga mahalagang bagay sa Diyos ay dapat ating pag-ukulan ng higit pang pangunawa. Ito ang mayroon tayong isang mga tao na pinuri ni Pablo, ang taga-Berea. Taga-Berea, galing siya sa Thessalonica, pumunta siya sa Berea. At pinuri ni Pablo ang taga-Berea na sabi niya mga higit na marangal kaysa mga taga-Thessalonica. Bakit sila? Sapagkat noong nagturo si Pablo, kanilang hindi nila iniwan lang agad ang kanilang aral nung narinig nila. Sila ay nagbukas pa sila sa Biblia at kanilang sinuri. They search the scriptures
if what Paul was teaching were true. Sinuri nila, tiningnan, inaral ng isa-isa ang mga aral ni Pablo at pinatunayang tama. Hindi man sinabi nilang parang hindi sila naniniwala. Ibig sabihin, binigyan nila ng, sabi ng Hebreo, ng mas higit pang pag-unawa. Kaya kung makikinig ka lang tapos basa, mababaw yan, di ba? Pag Bible study, yung malalim na pagsaliksik, pag-aaral, doon, yun ang ibig sabihin. Ang taga-Berea may ganun. Pangatlo, sa bagay na ito, kailangan nating isagawa ang mga bagay na ating marinig. Matapos alamin at pakinggan, tinanggap na ito, matapos nating umunawa, at matapos pa nating pinagbubuti at pinag-uukulan ng higit pang pag-unawa ang mga bagay na naririnig, kailangan itong isagawa. Yun ang focus, yun ang tinatawag na layunin, the reason and tinatawag na dahilan upang na tayo'y nag-aaral, nakikinig, sapagkat dapat maisagawa ito, maging buhay natin, maging kabahagi ito sa iyo at sa akin. At yan naman ang pakay ng Diyos. Kalooban niya, kung ang kanyang kalooban na tayo'y sawayin sa ating kasalanan. Yan, sinaway tayo, sinabihan at narinig natin. Anong ibig sabihin na isagawa? Sisi, magsisi. Mayabang ka, narinig mo. Anong gawin mo? Mayabang ako. Magpakababa ako, magsisisi muna ako. Hindi ako maaring magpakababa hanggang hindi ako magsisisi. Yon, isagawa ang kaniyang sinabi. Yon ang sinabi sa Santiago 1:22. Subalit mga tagatupad tayo ng salita at hindi tagapakinig lamang. Dapat tayong tagatupad at hindi tagapakinig lamang. Iyon ang una nating prinsipyo. Tayo inatasan ng mga taong may tungkulin at pananagutan sa mga bagay na ating naririnig. Mga bagay sa aral, mga bagay sa sinabi ng mga bagulang, sinabi ng pastor, mga pananalita niya sa kanyang espiritu habang tayo natutulog, mga bagay na kalooban niya. Pero pinaka whole niyan yung salita talaga ng Diyos, galing sa Kanya. Maaaring makarinig tayo sa magulang, makarinig tayo sa mga pastor, makarinig tayo sa mga panaginip natin, pero kailangan nagmumula based on the scriptures of God. Galing lahat sa Kanya. Pang-7 na tayo. Pang-6 mga ating tinalakay. Pang-7. We are God's stewards of the things that He speaks to us. We are God's stewards of the things that He speaks to us. Tayo ay mga katiwala ng Diyos sa mga bagay na naririnig natin sa Kanya. Ano daw? Tayo ay mga katiwala sa mga bagay na naririnig natin sa Kanya. Ano mang ipaabot niya sa atin, ibigay niya sa iyo. Pagkaloob, ikaw ay katiwala. Ano ba ang Diyos? Siya ay may-ari sa lahat ng bagay. God is the owner, the maker, the owner of all things, and we are just stewards. Tayo mga katiwala. Wala kahit ano. Wala tayong pag-aari, ni buhay natin, ni hiningan natin, ang lahat sa atin, wala tayo. Kanya lahat. Pag-aari tayo ng Diyos at tayo'y mga katiwala sa mga bagay mula sa Kanya. Tiwala tayo ng ating buhay, ng ating katawan, katiwala tayo ng ating mga ari-arian na sinasabi natin pero hindi pala tayong may-ari. Sa lapi natin, buhay, bahay, lupa, sasakyan, anumang pag-aari, mga kahayupan, mga gamit, mga yung asawa, anak natin, mga paraan ng biyaya sa iglesia. Katiwala tayong lahat. Ang Diyos ay may-ari, tayo katiwala. Ang mga katiwala ng Diyos ay dapat, sabi ng Biblia, matapat. 1 Corinto 4:2, hinihiling sa mga katiwala na dapat
matapat. Matagpuang matapat. It is required of stewards that we should be found faithful. Yan. Ang mga anak ng Diyos ay mga katiwala. Ano? Sa kanyang mga salita. Ang Diyos ay nagpaparating ng kanyang tinig, salita, kalooban, mga aral, katuruan, mga kalooban niya sa kanyang salita. Sa atin ito, tayo katiwala nito. Marcos 4:23 hanggang 25, sinabi natin, kung may pandinig, makinig. Ang sabi niya, unawain ninyo kung ano ang inyong mga nangarinig. Sa panukat na inyong isinusukat, isusukat sa inyo. Sabi ng Lucas, kaya nga pagbutihin ninyo kung paano kayo makikinig. Sapagkat sino mang meron ay bibigyan at ang anumang wala, pati maging yaong inakala niyang kanya ay aalisin sa kanya. Sa Hebreo, kaya nga mga kapatid, pag-ukulan natin ng higit pang pag-unawa ang mga bagay na ating nangarinig. Yun, tayo ay mga katiwala, may pananagutan, may mga tungkulin. Ang mga anak ng Diyos ay katiwala sa mga bagay na naririnig natin. Ito ang isa sa medyo malalim na pagiging katiwala. Tiwala ka ng pera, tiwala ka ng mga pag-aari. Ito, katiwala sa mga bagay na ibinigay sa iyo, mga aral, mga kalooban niya. We are stewards of this. Hindi pa inyo ito naririnig na aral, yun ang ating pinag-aralan. Tayo ay binigyan, pinagkatiwalaan. Sa bawat panahon na ikaw ay nag-aral at nakinig, ngayon nag-aaral ka, katiwala ka naman ng lesson na ito. Huwag mong pabayaan ito na mawala lang, na lilipas lang, nadadaan lang. Sabi ng Hebreo, baka ang mga ito ay, sabi ng Biblia, ay mga wala, parang tubig ba, dumadaan. Ang salita kasi ng Diyos, habang tayo ay nakikinig, parang may sapa na dumadaan. Ating hinuhugot, ating hinuhuli, kinukuha. Kaya ang taking notes is very important. We take notes of what the speaker, what the teacher says to us. And that is being very courteous and very faithful steward of what the things that God is teaching us. Kaya tayo mga katiwala sa mga aral. At ano ang pagiging katiwala? Kung tayo mga katiwala ng Diyos, mga hindi maaring lilipas lang, sapagkat ang mga katiwala ay kailangan mamumunga. Ano bang katiwala? Ang mga katiwala ay, pakinggan ninyo, ang Diyos, ito, ang mga katiwala ay mga taong pinagkatiwalaan ng mga bagay na dapat pag-ingatan at pagbubungahin. Ingatan mo yan. Pagbungahin mo yan. Linagay ka dyan, katiwala. Ano ka dito? Katiwala ko, sir. Ito, yung may mga tanim dito, naalagaan ko. May mga manok dyan, naalagaan ko kanilang mga itlog. Doon may mga baboy, doon may mga baka. Lahat ito, katiwala ako. May mga iba ding tao dito. Yon, pinagkatiwalaan ka sa mga bagay upang magbubunga, pagbungahin. Yan ang salita ng Diyos. Ipinagkatiwala sa atin ang bawat bagay na ating nangarinig at dapat ingatan. Kaya ang salita nating binasa sa Lucas at sa Marcos at sa Hebreo, sabi, unawain ninyo ang inyong nangarinig. O di ba katiwala? Doon sa Lucas, kaya nga pagbutihin ninyo kung paano kayo makikinig. O di ba katiwala ka? Pagbutihin, unawain ng husto. Tayo ay katiwala sa mga bagay na ito. Dapat pinagbubuti ang pakikinig, pag-unawa, at ang pagbubunga. Ano yun? Pagsagawa. Dapat mamunga ang pinagkatiwala sa iyo. Isagawa mo ang pakay, ang dahilan, ang layunin na ibinigay sa iyo ay dapat matutupad.
kung ang Diyos nagtuturo sa atin na tayo'y lalago, dapat tayong lalago. Ang Diyos yung nagtuturo sa atin na magbibigay sapagkat nag-aaral tayo ng pagbibigay ng salapi. Dapat tayong magbibigay. Kung ang Diyos yung nagtuturo natin sa atin ng pagsisisi, dapat tayong magsisisi. Yan lang ang mga bagay na tayo ay tinawag, tayo mga katiwala sa mga bagay na ating narinig. Bilang mga katiwala, dapat matapat, no? Na dapat matapat ang Diyos ay maniningil sa atin. Maniningil ang Diyos sa atin sa mga bagay na kanyang ipinagkatiwala. Sa mga bagay na ating nangarinig, panigkatiwala, iningatan, inunawa, inalam, pinag-aralan, at dapat isagawa, mamumunga. Ang pagsagawa ay ang pagbubunga. Maniningil ang Diyos. Sabi niya, hindi ako nagsabi. Ano ang paniningil ng Diyos ayon sa Marcos? Sinabi ng Marcos sa Marcos 4, matapos nating unawain ang ating nangarinig, sa panukat na inyong isinusukat, ito rin ang isusukat sa inyo. Tingnan nyo. Sa panukat na inyong isinukat, ito rin ay isusukat sa inyo. Ganon. Ang panukat na ating isinukat, yun ang sukat na ating tanggapin. Doon sa Mateo Kapitulo 25, noong nagbigay ang Diyos ng isang talingaga sa isang taong nagkatiwala sa kanyang mga ari-arian. 3 katiwala ang binigyan niya. Ang una, binigyan niya ng 5. Ang isa, binigyan niya ng 2. Ang isa, binigyan niya ng 1. 3 katiwala. At umalis siya, sabi ni Jesus, sa kanyang talinghaga, sa kanyang parable. At isang araw bumalik siya at tinawag ang 3. Naningil siya sa kanyang ipinagkatiwala. Ang 2, ang 3 pumapit sa kanya. Una, ang 5 binigyan ng 5, nagdala ng 5. At sa kanyang paniningil, binigyan sila ng pagpapala. Pinagpala ang nakatanggap ng 5. Ang 2 rin, ang tinigyan ng 2, siningil, nagdala ng 2. Ang isa, itong tamad, na sinasabing tamad na katiwala, natakot daw siya sa kanya, kaya sa kanyang takot inilibing niya at wala siyang ginawa, at galit na galit ang naniningil na Panginoon at tinarusahan. Sabi niya, kunin ninyo itong kanya at ibigay doon sa meron. Yun ang sabi ni Jesus din sa kanyang aral. Ang meron, ang bibigyan pa, ngunit ang wala ay kukunin pa sa kanya. Kaya ayon sa talinghaga, nang bumalik ang Panginoon, ginawa niya ito. Tayo naman, sa panahon ngayon natin, mayroong isang pagbabalik ni Jesus. Ngunit itong paniningil niya ngayon sa ating buhay, sinisingil tayo bilang mga katiwala ng Diyos sa Kanya, sa ating naririnig sa Kanya. Maningil siya sa ating buhay. Ano ang sukat sa tinatawag na anumang sukat na ginawa natin, isusukat sa atin. Una, sukat sa pakikinig. Sukat ng pakikinig. Ang meron ay lalong bibigyan. Ikaw ay, ang binigyan ng 5, binigyan siya ng 5. Ang binigyan ng 2, binigyan ng 2. Nagkaroon ng 2. 5, nagkaroon ng 5. Ang 2, binigkaroon ng 2. Pinagpapala sila. Sila'y pinagpala sa ginawa nila. Kaya tayo, ang sukat sa ating pakikinig, kung mayroon tayong pakikinig, tayo naman ay magpalain sa ating ginawa sa pakikinig. Sukat. Ang mensahe na nangarinig mo sa 2021, ang dami-dami. Ano ba ang applications mo sa mga yon? Sa applications mo sa mga yon ay ayon sa sukat na ginawa mo, yun din ang sukat na ibigay sa iyo. Kung 10
ang itinuro, 8 ang inyong in-apply, ang ginawa mo, 8 ang iyong pagpapala. Kung 5 lang ang iyo, sa 5 lang din ang pagpapala sa iyo. Hindi natin alam sa real life. Ngunit sa sukat na hindi pakikinig, ito ang pangalawa. Kanina, sukat ng pakikinig, sukat na inyong gagawin, isusukat sa iyo. With the measure you meet, it will be measured to you. Sukat ng hindi pakikinig. Hindi ka nakikinig, sukatin din sa inyo. Ang ating pagmamatigas sa mga bagay na sinabi sa atin. At para ba tayong walang tungkulin at tayo'y parang hindi mga katiwala at walang pananagutan. Para si kanong isa, binigyan ng isa at sabi niya, wala siyang ginawa, natakot siya. Ang salita ng Diyos na ibinigay sa atin dapat may mga bunga. At ang walang bunga, sabi ni Jesus, siya na wala, sabi dito, ay sinabi ni Jesus sa Lucas, sapagkat siya na wala ay pati ang sa kanya kukunin pa sa kanya. Di ba natin alam na sa mga panahon sa buhay na tayo nakikinig, tinuturuan at wala tayong ginagawa, halimbawa, kinukunan tayo ng Diyos ng mga bagay na sinasabi nating atin. Natanggalan tayo ng karunungan, kaya kung natanggalan tayo ng ating lakas, kaya kumihina. Tinatanggalan tayo ng mga bagay na sinasabi ng atin, kaya instead na i-promote ka, i-demote ka. Bawas ng bawas ang mga hindi nakikinig, pabawas ng pabawas, paliit ng paliit. Kaya yung mga iba, sabi na, tumatagal, parang naging bubo na dahil hindi nakikinig di ba? Yung mga taong mga matigas turuan, sabi ng libro ng Hebreo, ang iba maestro na lang sila, elementarya din, hindi pa sila tumaas, lalong bumababa. Kaya ang pakikinig nagdala ng pagpapala, ang hindi pakikinig nagdadala ng sumpa. Yan ang sabi naman sa katuruan ni Moises sa libro ng Deuteronomy, ng mga nakikinig sa aral ng Diyos, buksan ang lahat ng pagpapala sa kanila. Ngunit ang mga paraon ng hindi pakikinig, buksan ng mga salot, ang mga sumpa sa atin. Tayo ay sisingilin ng Diyos sa mga bagay na ating narinig sapagkat tayo ay mga katiwala. Ibig sabihin na mayroong pagpapala at sumpa sa ating paghawak ng ating mga naririnig sa mga kalooban ng Diyos. Ngunit tayo ay mga katiwala ng Diyos sa ating naririnig sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi natin kalimutan ito na bawat isa sa atin may pananampalataya. At ang iba mas mataas, ang iba mas mababa. Kaya ayon sa iyong pananampalataya, gagawa ka. Pag ang pananampalataya mo parang 5, ang 5 rin ang iyong gawin, ang inyong bunga. Ang pananampalataya mo parang 2, parang 2 lang din ang iyong ibubunga. At ang Diyos okay na yan. Dahil sa pananampalataya natin, ginawa natin ang maximum. If I have 5, I bring 5. If I am 2 talented person, then 2 ang aking gawin. Pero kung wala at hindi ka gagawa, darating sa iyo ang hampas ng Diyos, ang masakit na pagtuturo. Ito ang pang-7 na prinsipyo. Tayo'y mga katiwala, mga kapatid, sa mga salita ng Diyos. Marami ng bagay na itinuro sa atin sa 2021, sobra na 1 taon. Saka noon pang nakalipas na mga taon, ang dami-dami ng itinuro. Mga katiwala tayo sa maraming bagay na binigay ng Diyos. Yung mga notes dyan na sinulat natin, binigay sa inyo bawat linggo, bawat Friday. Ang dami na, di ba? Pag-aralan mo ulit, basahin mo. Katiwala ka niyan.
Dapat mamumunga ang mga bagay na yan na ibinigay sa inyo. Binigay sa atin. Bawat mensahe, bawat aral, bawat turo. Ang Diyos ay maniningil sa atin. Tayo mga katiwala sa mga ito, hindi maaaring pabayaan lang. Sapagkat kung tayo mga katiwala, biyayahan tayo ng ating pagsagawa at pagbubunga. Ngunit sumpain naman tayo. Tayo naman ay hindi pagpapalain sa mga bagay na wala tayong pagpapahalaga. Ang Diyos sa kanyang kalooban ay nangungusap. Ang tinig niya ay patuloy na maririnig. Tayo ay may pananagutan at mga katiwala. Naway sa 2021, tayo ay mga mabuting mga taong katiwala na ang pananagutan at ating tinatawag na tungkulin ay magpapabunga sa mga bagay na itinuro sa atin, ipinagkatiwala sa atin. Ibig sabihin, magbubunga ang ating buhay. Tayo lalago, tayo uunlad, tayo ay maging mga matapat at mabuting mga lingkod ng Diyos sa mga bagay na ipinagkatiwala sa atin. Tayo manalangin. Purihin ka, Ama namang Diyos, sa aral, sa inyong kalooban, na kami ngayon ay nakinig, na kami ay inatasan ninyong mga taong may tungkulin at may pananagutan sa mga ito. Turuan niyo kami na mas pagkukulan pa namin ng mas higit na pansin ang mga bagay naming nangarinig. At turuan niyo kami na magbubunga kami. May sagawa namin, matutupad ang mga ito sa aming buhay. Sapagkat ang inyong espiritu ay kasama namin magtuturo at ang inyong kapangyarihan ay narito sa amin upang matutupad ang inyong mga kalooban. Purihin ka, O Diyos, sa inyong aral, sa inyong salita, sa inyong tinig, sa inyong pangungusap sa amin na dumating sa amin ngayon. Purihin ka sa inyong salita na paraan ng biyaya upang kami lalong mamuhay ayon sa inyong biyaya. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Salamat mga kapatid sa inyong pakikinig. Naway pinagpapala kayo sa mensaheng ito, pakikinig sa tinig ng Diyos. Hanggang sa sunod, ako'y magbabalik sa sunod naman na mensahe. Purihin ng Diyos.